The Eternal Bloodline. Kabanata 37. Sa iba't ibang kastilyo, nakatayo si Alec at ang kanyang koponan sa paligid ng kastilyo na naroroon sa gitna ng lahat ng kastilyo. Mula sa walkway na naroroon sa itaas na bahagi ng kastilyo, si Lara ay tumingin sa paligid na may nakapikit na mga mata. She was an archer kaya naman mas mataas ang range of perception niya compared sa iba. Tumabi rin sa kanya si Mia. Sa kabilang banda, nakatayo sa labas ng kastilyo sina Nine, Carcel at Alec, ilang metro ang layo mula sa gate. Katulad ng iba, tuloy-tuloy din ang pagtingin nila sa paligid ngunit kahit umalis na ang araw sa abot tanaw at sumapit ang gabi ay walang bakas ng halimaw na alon. Sa kabilang banda, medyo malayo sa mga kastilyo. Ang buhangin ay biglang nagsimulang lumubog sa mabilis na bilis. Sa isang malakas na tunog ng pagsipol, gumapang ang dalawang malalaking halimaw mula sa buhangin. Ang kanilang mga katawan na parang ahas ay puno ng matulis na kaliskis at mayroon silang 6 na ibabang paa. Sa sandaling gumapang ang dalawang halimaw mula sa buhangin, tiningnan nila ang mga kastilyo gamit ang kanilang kayumangging berdeng mga mata. Pagkatapos ng dalawang halimaw na iyon, tulad ng isang alon, daan-daang halimaw ang nagsimulang gumapang palabas mula sa buhangin. Lahat sila ay tumingin sa mga kastilyo na may dugong mga mata bago pabaliw na sumugod patungo sa mga kastilyo ng magkakagrupo. Si Lara na nakatayo sa itaas na bahagi ng kastilyo ang unang nakapansin sa mga halimaw na kulay buhangin. Sumimangot ang magandang mukha nito nang makita ang dami ng halimaw. Masyado silang marami. Matapos makita ang mga halimaw, agad siyang nagpaputok ng apoy na palaso upang alertuhan ang lahat na nakatayo sa labas ng kastilyo. Naging seryoso rin si Mia na nakatayo sa tabi niya nang makita niya ang napakaraming halimaw na umaakyat patungo sa mga kastilyo. Matapos magsara ang mga halimaw sa di kalayuan, lahat ng nakatayo sa loob o labas ng mga kastilyo ay naramdaman ang kanilang ranggo. Ang lahat ng mga halimaw ay rango. Matapos makita ang napakalaking alon ng halimaw, hindi sigurado si Alec kung kakayanin ng kanyang koponan ang alon dahil kahit na mas mataas ang kanilang mga ranggo kaysa sa mga halimaw, ang mga halimaw ay napakarami. Maaari nilang talunin ang 100 o higit pang mga halimaw ngunit pagkatapos nito, ang kanilang enerhiya at mana ay mauubos. Not to mention the teams who didn't strong enough to fight back. Nang makita ang kaway ng halimaw, ang iba ay naging seryoso, ang iba ay nababalisa habang ang iba ay nagsimulang magdasal upang sila ay mabuhay. Kung ang unang alon ay napakahirap, ano ang mangyayari sa susunod na alon? Mabubuhay pa kaya sila? Sa nagngangalit na mga ngipin, binigyan ni Alec ng hudyat ang kanyang koponan na umatake. Ano man ang mayroon sila upang protektahan ang mga kastilyo ng buhangin o kung hindi man sa halip na mabaigo sa pagsubok, lahat sila ay mamamatay. Medyo malayo ang kastilyo ni Gian at Kelvin kay Alec at sa kanyang team. Nakita rin nila ang halimaw na kumaway at ang ekspresyon ng mukha nila ay lubos na hindi makapaniwala. Napakaraming halimaw. Sa seryosong ekspresyon, agad na inutusan ni Kelvin si Gian at ang kanyang mga miyembro ng koponan na salakayin ang mga halimaw na umaakay patungo sa kanilang kastilyo. Samantala, si Cassian na nakaupo sa isang marangyang upuan na naroroon sa gitna ng mga ulap ay tumawa ng malakas nang makita ang ekspresyon ng surot. Natutuwa siya kung paano sila naniningil patungo sa unang alon ng halimaw sa kanilang lahat. Ang panlabas na mundo ay humihina sa bawat henerasyon. Naaalala ko 100 taon na ang nakalilipas nang ako ay bagong itinalaga bilang bantay sa ika-19 na palapag na ang mga taong iyon na lumitaw sa loob ng tore ay napakalakas kaya't direkta nila akong binugbog at nilinis ang sahig. Nagdidilim ang ngiti ni Cassian nang maalala niya ang unang pagkakataon na binuksan ng kanyang amo ang tore at ang nakababatang henerasyon ay pumasok sa tore. Sa sobrang kahihiyan ay halos 100 taon na siyang hindi nagpakita sa paligid ng Tower 9 floors. Katulad ni Cassian, may mga tagapag-alaga sa bawat palapag. Alam lang ng outside world na may 9th na palapag sa loob ng tower pero sa totoo lang, maraming floor ang tower at may kanya-kanyang guardian ang bawat floor. Pagkatapos lamang ng una, pangalawa at pangatlong permanenteng palapag, ang mga tagapag-alaga ng iba pang palapag ay kailangang makipaglaban para sa isang lugar upang magkaroon sila ng pagkakataong lumitaw sa loob ng nasabing 9 na palapag. Pagkarating ng mga nanalong tagapag-alaga sa ibabang palapag, maaari silang mag-set up ng ilang pagsubok para sa mga taong umaakyat sa tower. Mayroong ilang mga paghihigpit ngunit pinahintulutan ang mga tagapag-alaga na gawin ang halos lahat. Kaya naman pagkatapos ng 3rd floor, ang ibang mga palapag ay palaging nagbabago ng tanawin sa tuwing papasok ang bagong henerasyon sa tore.
Si Cassian ang tagapag-alaga ng ikalabinsyam na palapag. Hindi talaga siya pinayagang bumaba mula sa itaas na palapag ng higit sa 3 beses ng tuloy-tuloy, ngunit sa nakalipas na 3 henerasyon, sinusuhulan niya ang lahat at bumababa sa ibabang palapag. Ang sarap kasi niyang durugan ang nakababatang henerasyon ng mga taong bumugbog sa kanya noon pa man. Nakakalungkot na hindi nila ito makita. Ako ay makapangyarihan at makapangyarihan pa rin, ngunit ang kanilang mga inapo ay parang mga surot. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakapag-enjoy na rin si Cassian at nakapaghiganti sa kahihiyang dinanas niya noon pa man. Kaway ng kanyang kamay, nabuo ang isang mesa mula sa manipis na hangin at maraming masasarap na prutas ang lumabas sa ibabaw ng mesa. Nagsimulang kumain si Cassian habang masayang nakatingin sa mga kulisap na abala sa pagtatanggol sa mga kastilyo mula sa mga halimaw. Iniisip niyang pumatay ng iilan sa bawat alon. Hihihi. Isang nakakatakot na tawa ang lumabas sa kanyang bibig habang iniisip ang iba't ibang planong patayin ang halos 70% ng mga taong naruroon sa sahig na ito. Well, kung papatayin ko silang lahat, magagalit si Master. Kinilig si Cassian nang maisip niya ang kanyang amo, gusto niyang patayin ang lahat ng nasa sahig na ito, ngunit dahil sa kanyang amo, nagpasya siyang magpadala ng 5 hanggang 10 individual sa susunod na palapag. Tingnan natin kung sino ang mga iiwan kong buhay. Samantala, matapos maglakbay sa loob ng disyerto ng isang buong linggo, sa wakas may nakita si Kyle. Ito ay isang castle. Matapos makita ang castle na kulay silver, nagsimulang tumakbo si Kyle papunta dito. Sa wakas ay nakaalis na siya sa Dam Desert na ito. Pagkatapos ng isang buong linggo sa loob ng disyerto, hindi maganda ang kalagayan ni Kyle. Wala siyang nakasalubong na halimaw o buhay na nilalang, ngunit dahil sa mainit na hangin at mabuhanging lupain, napunit ang kanyang damit sa iba't ibang lugar. Ngayong nakikita niya ang isang malaking marangyang kastilyo, halatang masaya siya. Pati si Bia na nakapatong sa ulo niya ay lumipad na rin. Gusto niyang pumasok muna sa kastilyo. Habang si Bia ay mabilis na lumilipad patungo sa kastilyo, bigla niyang nakita ang isang malaking transparent na light blue na harang sa paligid ng kastilyo at ang kanyang mga mata ay nanliit. Matapos ang halos hindi pagpigil sa sarili sa pagbangga sa harang ay kanyang isinumpa. Nagmamadali ding sumulpot si Kyle sa harap ng harang. Sinuntok niya ang harang ng buong lakas, ngunit pagkatapos magpakita ng ilang maliliit na alon ay bumalik sa normal ang harang. Walang paraan na masira ko ito. Napatingin din si Bia sa barrier at gustong umiyak. Gusto kong pumasok sa loob, hindi ko na matiis na manatili sa loob ng disyerto na ito. Sa malungkot na ekspresyon, lumipad siya pabalik sa ulo ni Kyle at uupo sa ibabaw ng ulo nito bago mawala si Kyle. Hindi mabalanse ang sarili, nahulog si Bia sa mabuhanging lupa. Fucking shit, how dare you? Tumangala siya at nagmamadaling hinanap si Kyle. Masama na ang mood niya dahil sa hadlang at ngayon ay siguradong bugbugin siya kung hindi ay hindi masusupol ang galit niya. Sa madilim na ekspresyon, tumingin si Bia sa paligid. Only to see Kyle standing inside the barrier and looking back at her with an innocent expression. Paano ka nakapasok sa loob? Hindi makapaniwalang sigaw ni Bia. Gumamit ako ng instant teleportation, hindi ako sigurado kung gagana ito pero gumana. Matapos marinig si Kyle, pasimpleng ibinaling ni Bia ang kanyang ulo sa harang. Iiyak na talaga siya this time. Bakit ba ang daming manloko nitong bastos na ito? Nang maramdaman ang masungit na kalooban ni Bia, ngumiti si Kyle. Hintayin mo ako, babalik ako pagkatapos tumingin sa loob ng kastilyo. Hindi sumagot si Bia, ngunit tumalikod si Kyle at nagmamadaling naglakad patungo sa gate ng kastilyo. Walang bantay sa paligid ng kastilyo. Tila buo ang tiwala ng may-ari ng kastilyong ito sa itinayo niyang hadlang. Nako, nakalimutan lang niyang isaalang-alang ang mga katulad ni Kyle. Pagkalapit ni Kyle sa napakalaking gate, mas naaninag niya ang mga estatwa ng mga halimaw na nasa dingding ng kastilyo. Ang mga halimaw ay mukhang tao, ngunit ang kanilang balat ay puno ng kaliskis. Gayon din, mayroon silang 2 sungay sa kanilang mga ulo at isang mahabang buntot sa kanilang likod. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumingin si Kyle sa isang maliit na bintana sa kaliwang bahagi. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa bintana at matapos tunawin ng ilang bowl ang apoy ang bintana, tumalon si Kyle sa loob ng kastilyo. Sa sandaling tumalon si Kyle sa loob, halos matarante siya dahil lumitaw siya sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga kalansay. Sa matinding pintig ng puso, tiningnan ni Kyle ang mga kalansay.
Iilan sa kanila ay mga kalansay ng tao. What the hell? Nilaibat niya ang paningin sa buong silid ngunit maliban sa ilang kadena at kalansay, wala. Gayunpaman, pagkatapos huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Lumapit si Kyle sa nag-iisang pinto na nasa dulo ng kwarto. Tinulak niya ang pinto at agad itong bumukas. Lumabas ng kwarto si Kyle at nanliit ang mga mata sa nakitang nasa harapan niya. May malaking bulwagan sa harapan niya. Ang bulwagan ay napuno ng mga pulang carpet at sa gitna ng bulwagan, naruroon ang isang malaking marangyang trono. Mayroong daan-daang diamante at ruby na naka-embed sa trono. Matapos makita ang trono, nagsimulang pawisan si Kyle. Ngayon ay sigurado na siyang pumasok siya sa isang lugar na hindi niya dapat pinasok. Calm down. I think walang tao sa loob ng castle ngayon. Huminga ng malalim si Kyle na lumapit sa hall, may isa pang kwarto sa kabilang dulo ng hall. Matapos lumingalinga sa loob ng bulwagan at walang mahanap, pumasok si Kyle sa kabilang silid na naruroon sa dulo ng bulwagan. Nang makapasok si Kyle sa kwarto ay nalaglag ang panga niya. Sa harap niya ay isang bundok ng mga gintong barya. Ang hugis ng barya ay iba sa mga barya na ginamit sa loob ng Kingdom Escalante ngunit ano ba sa huli ang lahat ng mga barya ay gawa sa ginto. Bukod sa bundok ng mga gold coins, nakikita rin ni Kyle ang isang maliit na bundok ng mga armas. Matapos tingnang mabuti ang mga sandata, nakita niya ang ilang mga lumang mantsa ng dugo sa mga ito. Tila ang mga armas ay pag-aari ng mga taong namatay sa loob ng kastilyong ito. Sa kaliwang bahagi ng mga armas, nakita ni Kyle ang maraming mga singsing na imbakan na nakakalat sa isang mesa na may ilang mga artifact. Well, nakipagsapalaran ako ngunit walisin natin ang lugar na ito bago bumalik ang may-ari. Na may kabadong ekspresyon, kinuha ni Kyle ang mga singsing na imbakan mula sa mesa at pagkaraan ng 5 minuto ay walang laman ang silid na puno ng ginto at mga kayamanan. Matapos kunin ang lahat sa kwarto, agad na lumabas si Kyle dala ang isang pouch na may laman na storage rings. Nakakita siya ng kabuoang 12 storage ring sa mesa. Sa kanila, 10 ang matataas na grado habang 2 pinakamataas na grado. Hindi mailagay ni Kyle ang mga storage ring sa loob ng sarili niyang storage ring dahil hindi ito posible. Kaya naman naglabas siya ng maliit na cloth pouch at nilagay ang mga singsing sa loob ng pouch. Habang papalabas ng hall si Kyle ay bigla siyang huminto at tumalikod bago tumingin sa trono ng may kumikislap na mga mata. Sa napakabilis na bilis, dumating si Kyle sa harap ng trono at inilagay ito sa loob ng isa sa mga storage ring. Maaari kong ibenta ito pagkatapos kong umalis sa tower. Sa isang nasisiyahang ekspresyon, papaalis na si Kyle sa kastilyo nang makita niya ang isang itim na globo na naka-embed sa dingding sa tapat niya. Nakatago ang orb sa likod ng trono ngunit pagkaupo ni Kyle sa trono ay nakita niya agad ito dahil sa nagbabadyang pakiramdam na ibinubugan nito. Ano iyon? Lumapit siya sa itim na bola at sa mabilis na paggalaw ay inilabas iyon ni Kyle sa dingding. Sa sandaling hinawakan ni Kyle ang kakaibang itim na bola, nabasag ang harang sa paligid ng kastilyo at lumitaw ang isang puting hagdanan sa gitna ng bulwagan. Habang nakatitig si Kyle sa pamilyar na puting hagdanan na may tulala na ekspresyon, nakita ni Bia na nasa labas ng harang na gumuho ang harang at agad na lumipad papasok. Pumasok siya sa mismong bintanang ginamit ni Kyle at laking gulat din niya matapos makakita ng napakaraming kalansay. Na may seryosong ekspresyon, dali-dali niyang hinanap si Kyle na nakatayo sa gitna ng hall. Anong kalokohan ang ginawa mo this time? Natigilan si Kyle at itinapon ang itim na bola habang nagbibigay ito ng kakaibang lamig. Let's leave. Feeling ko may masamang mangyayari. Samantala sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng mahabang gabi, sa wakas natapos ang unang alon ng halimaw. Humihingal ang lahat habang tinitingnan ang nasusunog na araw sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang unang alon ng halimaw ay hindi natatapos habang ang lahat ay lumaban ng walang pahinga. Ngayon ay wala ni isang tao na hindi nauubusan ng enerhiya. Pagod silang lahat sa pananakit ng katawan sa sakit. Gayun din, kagabi isang demi-human at 2 tao ang namatay dahil sa pagsalakay ng mga halimaw. Tinitigan ni Alec ang kanyang koponan bago bumulong sa kanyang hininga. Makaligtas pa ba tayo sa second wave? Samantalang si Keisha na nakaupo sa gitna ng ulap ay tumawa ng malakas. Tinitigan niya ang mga taong namatay at bumungad sa kanyang mukha ang nasisiyahang ekspresyon. 10 minuto na ang nakalipas mula nang matapos ang unang alon. Sapat na ang pahinga nila, simulan na natin ang second wave. With a creepy smile,
he waved his hand at sa di kalayuan ay nagsimula na namang lumubog ang buhangin. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang gumapang palabas sa lupa ang mga pamilyar na halimaw na may duguan na mga mata. Agad silang nagsimulang maglakad patungo sa mga kastilyo. Si Lara na nakatayo sa itaas na bahagi ng kastilyo ay humihingal habang nakatingin sa paligid. Dumudugo ang kanyang mga daliri dahil sa patuloy na pag-uunat ng bowstring. Bigla siyang nakakita ng mas maraming halimaw na umaakyat patungo sa mga kastilyo at ang kanyang mga mata ay nanliit. Walang hinintay kahit isang segundo, sumigaw siya. Isa pang halimaw na alon ang paparating. Malakas ang boses niya dahil binalutan niya ito ng mana. Narinig ng lahat ang kanyang sinabi at nabigla sa gulat. Darating ang isa pang alon. Hindi ba't ilang minuto lang natapos ang unang alon? Walang nasa kondisyon na lumaban pero nakatayo pa rin sila habang hawak ng mahigpit ang kanilang mga sandata. Napatingin sila sa malayong lugar kung saan medyo nanginginig ang lupa dahil sa napakaraming halimaw na sumusugod sa kanila. Habang hinihintay ng lahat ang mga halimaw na may mabigat na puso, sa wakas ay nakita ng kanilang mga mata ang isang malaking hukbo ng mga halimaw na mabilis na umaakyat patungo sa mga kastilyo. Ang fuck! Nagmura si Nine habang nakatingin sa halimaw na alon na may namumuong mga mata. Paano tayo mananalo laban sa napakalaking hukbong halimaw? Hindi makapaniwalang sigaw niya. Tumingin si Alec kay Nine at hinawakan ng mahigpit ang espada niya. Magagawa lang namin ang aming makakaya. Halos hindi marinig ang boses niya pero seryosong tumango si Nine. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga halimaw sa harap ng mga kastilyo ngunit sa halip na umatake ay bigla silang natigilan sa kanilang landas. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, nagsimulang magwatak-watak ang mga halimaw. Hindi lamang ang mga halimaw, ngunit ang mga kastilyong buhangin ay nagsimula ring magwasak na nagiging normal na mga butil ng buhangin. Anong nangyayari? Napatingin si Jian sa daan-daang puting particle sa paligid niya na nanlalaki ang mga mata at nagtatanong ngunit walang nakakaalam ng sagot sa tanong niya. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng mga kastilyo ng buhangin at ang mga halimaw ay naging mga butil at naglaho sa manipis na hangin, na iniwan ng mga tulalang individual na dapat na magpoprotekta sa mga kastilyo. Habang ang lahat ay nakatingin sa isa't isa na may kalituhan at pagkabalisa ay biglang may dumagundong na dagandong sa gitna ng mga ulap. Sinong bastard ang gumawa nito? Malakas at hindi kaaya-aya ang galit na boses. Napatingin ang lahat sa langit at sinubukang alamin ang may-ari ng boses. Sa ilalim ng kanilang mga titig, si Keisha ang tagapag-alaga na nagbigay sa kanila ng pagsubok ay lumabas mula sa mga ulap. Lutang pa rin siya pero ngayon ay dumudugo si Keisha sa ilong at bibig. May nakaumbok ding ugat sa noo habang nakatingin sa malayong lugar na may madilim na ekspresyon. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, nadapa si Keisha at nahulog mula sa langit. Sigaw niya ulit sa galit. Bastos! Sa nanginginig na mga kamay, agad niyang pinunit ang hangin sa kanyang harapan at isang malaking butas ang lumitaw sa harap ng lahat. Na may maitim na mga mata, tumingin si Keisha sa kabilang bahagi ng butas. Isang napakagandang bulwagan na puno ng mga pulang carpet ang lumitaw sa kanyang tingin. Ang bulwagan ay walang laman na walang iba maliban sa isang puting hagdanan na may pagmamalaki na nakatayo sa gitna. Pumasok si Keisha sa butas sa loob ng isang segundo. Napatingin siya sa puting hagdan at nakita niya ang isang binata na nakatayo sa ibabaw ng hagdan. Namilog ang mga mata ni Keisha nang mawala siya sa kanyang kinatatayuan at sinubukang sunggaban ang binata na nakatayo sa ibabaw ng puting hagdanan ngunit sayang ay medyo nahuli siya dahil kumupas ang imahe ng binata nang sinubukang hawakan siya ni Keisha. How dare you? Galit na boses ni Keisha ang umalangaw sa buong palapag habang nakatingin siya sa kanyang walang laman na kamay. Pagkaraan ng ilang segundo, kumalma siya at galit na nagsimulang tumingin sa paligid ng bulwagan, tila may nakitang mahalagang bagay. Habang si Keisha ay tumitingin sa paligid ng bulwagan, ang iba na nakatayo sa kabilang gilid ng butas ay nakatingin sa bulwagan at sa puting hagdanan na nanlalaki ang mga mata. Tumingin si Alec kay Keisha at sa bulwagan, alam niyang delikado ang pananatili sa sahig na ito. May pag-iingat na ekspresyon, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng butas. Pagpasok ni Alec sa bulwagan, nabangga ang kaliwang paa niya sa isang matigas na bagay. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang isang itim na bola na may maliit na bitek sa ibabaw nito. Dinampot ni Alec ang bola, nakita ko lang si Keisha na nakatayo sa harapan niya habang diretsyong nakatitig sa kanya. No, to be more specific, nakatitig si Keisha sa itim na ball ang hawak ni Alec.
Ibigay mo sa akin. May commanding voice, sumigaw si Cation kay Alec na nakahawak sa itim na bola. Isang napakalaking pressure ang bumaba kay Alec, dahilan para mapangiwi siya sa sakit habang nakatitig si Cation sa kanya ng madilim na mga mata ngunit hindi binigay ni Alec ang itim na bola kay Cation. Sa halip, mas mahigpit na hinawakan ni Alec ang bola. Masakit na ekspresyon ang ipinakita ni Cation nang mas mahigpit niyang hinawakan ang itim na bola. Nang makita ang kanyang ekspresyon, sumigaw si Alec na may mga ngiping nagngangalit. I will, if you let us all go. Walang sinabi si Cation. Nakatitig lang siya sa bola na may maitim na mga mata. Nawala agad ang pressure sa paligid ni Alec bago nagsalita si Cation sa paos at hindi kaaya-ayang boses. Okay, pero kailangan mong ibalik sa akin. Tumango si Alec at dahan-daang humakbang patungo sa hagdanan habang nakatingin kay Cation. Lahat ay umalis. Nang marinig ang kanyang sigaw, lahat ng nag-aalangan ng mga indibidwal na nakatayo sa kabilang bahagi ng butas ay agad na sumugod sa loob ng bulwagan. Napasulyap silang lahat kay Cation at walang hinintay kahit isang segundo ay tinapakan nila ang puting hagdan. Pumwesto sina Carcel at Nine sa likod ni Alec at nang makitang halos wala na ang lahat ay agad silang umakyat sa hagdan at sumigaw papunta kay Alec. Alec, tara na. Ikaw na lang ang natitira ngayon. Panay pa rin ang tingin ni Alec kay Cation habang dahan-daang umuusad pabalik sa hagdanan at nagsimulang umakyat. Pagkarating niya sa tuktok, inihagis niya ang itim na bola kay Cation at nawala. Sa kabilang banda, agad na sinunggaban ni Cation ang itim na bola. Ang kanyang isip ay tumatakbo bago siya tuluyang nakahinga ng maluwag nang nasa kamay niya ang bola. Ang itim na bola ay ang kanyang buhay. Kung may nangyari dito ay walang alinlangang mamamatay si Cation. Dali-dali niyang ibinalik ang itim na bola sa dingding at lahat ng sugat niya ay gumaling kaagad. Hindi lang si Cation, lahat ng mga tagapag-alaga ng tore ay nakatali sa isang tiyak na bagay. Ginawa ito ng kanilang Panginoon dahil gusto niyang higpitin sila kahit papaano para hindi sila magkagulo. Biglang naisip ni Cation ang binata na nakahanap ng kanyang tirahan. Bakit hindi ko napansin ang presensya niya nang pumasok siya sa loob ng teritoryo ko? Libo-libong tanong ang lumitaw sa kanyang isipan habang galit na nakatingin sa bakanteng kastilyo bago niya biglang naalala ang hitsura ng lalaki. Ang lalaki ay may itim na buhok at itim na mga mata. Isa pa, kakaibang kulay silver ang sulok ng buhok ng lalaki. Biglang nanlaki ang mata ni Cation. Ang hikaw. Ngayon alam na niya kung bakit hindi niya ma-detect ang presensya ng binata. Ang lahat ay dahil sa puting hikaw na suot ng binata. Ang hikaw ay isang espesyal na artifact na ginawa lamang para sa layuning itago ang presensya ng gumagamit. Walang sino man sa ibaba double S rank ang makakadama ng presensya ng taong nakasuot ng puting hikaw. Daan-daang taon na ang nakalipas, kaya nakalimutan ni Cation ang tungkol sa maraming artifact na nakakalat sa ibabang mga palapag. Matapos makita ang walang laman na kastilyo na walang anumang mahahalagang bagay, nagalit si Cation. Gusto niyang pahirapan ang indibidwal na naglakas loob na nakawin ang kanyang mga gamit sa ilalim ng kanyang ilong ngunit alam niyang ngayon ay wala na siyang magagawa dahil umalis na sa sahig ang nasabing indibidwal. Ayon sa mga patakaran, hindi maaaring umalis si Cation sa palapag na ito sa susunod na 20 taon. Huwag mo na akong hahayaang magkita ulit kung hindi ay paghiwalayin kita. Ikaw Bog. Galit at frustration niyang sigaw. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na dumanas siya ng napakalaking dagok. Habang nagmumura si Cation, nagsimulang manginig ang itim na globo. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na tingin, maraming bitek ang lumitaw sa itim na bola at napasigaw si Cation sa sakit. Ah! Habang namimilipit ang kanyang katawan sa sakit, isang mahinahong boses ang narinig mula sa likuran. Buntong hininga, bakit hindi ka tumigil ng hilingin ko sa iyo? Ngayon ay nakita ng matandang sinaunang puno na nagbabantay sa isang partikular na indibidwal ang iyong ginawa. Isang dalagang nakasuot ng mga sinaunang damit ang lumitaw sa likod ni Cation. Nakatago ang mukha at katawan niya sa isang puting kurtina. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong gumugol ng 1,000 taon sa ilalim ng lupa. Lumingon si Cation at tinignan ang babae habang duguan ang iba't ibang parte ng katawan nito. Kinilig siya nang banggitin ng babae ang salitang underground. Ang lugar na iyon ay ang pinakamasamang bangungot para sa lahat ng mga tagapangalaga. Kabanata 37. Gustong humingi ng tawad ni Cation ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig at walang awang hinatak siya ng babae papasok sa isang itim na portal.
Sa kabilang banda, nang itapon ni Kyle ang itim na bola ay nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Tinitigan niya ang likod na bola at nakita niya ang isang maliit na bitek sa ibabaw nito bago siya nakarinig ng dumadagendong na dagendong. Bastos! Matapos umalangaw-ngaw ang boses, nagsimulang manginig ang bulwagan. Walang hinintay kahit isang segundo, hinawakan ni Kyle si Bea at agad na umakyat sa puting hagdan. Alam niyang patay na siya kung hindi siya aalis sa sahig na ito. Nang makarating si Kyle sa taas ng puting hagdan, nakita niya ang isang malaking luha na lumitaw sa hangin sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang malawak na butas. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong napunit ng hangin ng walang kahirap-hirap. Kinilig si Kyle nang makita ang isang lalaking may sungay na nakatingin sa kanya mula sa likod ng butas na may duguan ang mga mata. Agad na pumasok sa butas ang may sungay na lalaki at sumigaw kay Kyle. "How dare you?" Halos lumundag ang puso ni Kyle mula sa kanyang dibdib nang makita ang isang malaking kamay na sinusubukang hawakan siya, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ng puting hagdanan ang kanyang trabaho at nawala si Kyle. Pagkalabas ng ikalimang palapag, lumitaw si Kyle sa isang kakaibang lugar. Napabuga siya ng hangin dahil sobrang nakakatakot ang pressure ng may sungay. Si Bea na nasa loob ng kamay niya, natatarantang tumingin kay Kyle. "Ano lang ang ginawa mo? Muntik na tayong mamatay doon." Hindi sumagot si Bea, napaupo si Kyle sa sahig. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay kumalma na siya at bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. "Hindi, nakaligtas kami." May urge na si Bea na bugbugin siya pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang paligid. "Kyle, tumingin ka sa harap." Nang marinig ang boses ni Bea na puno ng kawalan ng paniwala, tumingin si Kyle sa harapan at halos himatayan siya sa gulat. Isang malaking gininto ang hagdanan na sapat ang lapad upang magkasya sa isang buong kaharian ang nakatayo sa kanyang harapan. Ito ay nagniningning ng malabo, na nagbibigay liwanag sa isang maliit na lugar sa paligid nito. Hindi naman nabigla si Kyle dahil sa Golden Stairway. Laking gulat niya nang makita ang libu-libong kayamanan na lumulutang sa itaas sa kalangitan. Napakaraming kayamanan na hindi man lang niya mabilang. Mga espada, sibat, lumang artifact, scroll, prutas at alam ng Diyos kung gaano karaming mahahalagang halamang gamot. Habang nakatingin si Kyle sa mga lumulutang na kayamanan, bigla niyang nakita ang ilang puting transparent na kahon na lumulutang sa libu-libong mga kayamanan. The moment Kyle looked at the white transparent boxes, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa mga iyon dahil sa loob ng mga box ay isang bagay na kailangan niya. Sa loob ng mga kahon na iyon ay mga bundle ng magagandang walang kulay na mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay mayroon ding siyam na dahon sa ilalim nito. Elixir ng buhay. Sigaw ni Kyle, halos manginig ang boses niya. Nahanap na niya sa wakas. Matapos makita ang mga bulaklak, sinubukan ni Kyle na humakbang sa Golden Stairway, ngunit isang transparent na golden barrier ang bumungad sa kanyang harapan. Tumingin siya sa transparent na kalasag at bumaantong hininga. Instant teleportation. Ngunit hindi katulad noong huling beses na hindi gumana ang kanyang kakayahan, nakatayo pa rin siya sa labas ng harang. Sinubukan niyang gamitin muli ang skill, ngunit hindi na ito umubra, kaya naman tumigil si Kyle sa pagsubo at nagsimulang luminga-linga sa paligid para maghanap ng ibang bukas. Habang tumitingin si Kyle sa paligid, biglang umalangaw-ngaw ang isang malalim ngunit kalmadong boses sa paligid ng gininto ang hagdanan. May tao na rito. Akala ko aabutin ng kahit isang linggo bago may makapasa sa paglilitis sa Cation." Matapos marinig ang boses, tuluyang umalis ang tingin ni Kyle sa mga bulaklak. Walang ekspresyon ang mukha niya habang nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Isang matandang nakasuot ng puting damit ang lumulutang sa gilid ng gininto ang hagdanan. Naglilinis siya ng isang luma na armor. Ang matanda ay may mahabang puting buhok, maging ang kanyang mga balintataw ay ganap na mapuputi habang mainit niyang tinitigan si Kyle. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin kay Kyle, itinapon ng matanda ang asul na baluti at nagsimulang lumutang patungo sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Kyle nang makita ang matanda na lumulutang papunta sa kanya. Matyaga niyang hinintay ang matanda. Kakaiba ang lugar na ito at hindi niya naramdaman ang ranggo ng matanda. Ibig sabihin ang matanda ay isang napakalakas na individual. Habang matiyagang naghihintay si Kyle ay nagsalita si Bea. Bakit ang bagal niya? Tumingin si Kyle kay Bea at saka tumingin sa matandang nakalutang pa rin sa kanya. Well, siguro dahil matanda na siya.
Habang nag-uusap sina Bia at Kyle kung bakit ang bagal ng matanda ay biglang may sumulpot sa likod niya. Agad namang lumingon si Kyle at nakita ang isang pamilyar na mukha, si Mia pala. Napatingin din si Mia kay Kyle at nabigla. So ikaw pala yon? Tanong niya sa mahinang boses. Matapos biglang sumigaw si Cation at nagbukas ng butas sa hangin ay maraming individual ang nakakita ng isang tao na nakatayo sa puting hagdan ngunit hindi nila nakita kung sino iyon dahil napakalayo ng hagdanan. Hindi inaasahan ni Mia na si Kyle pala. Habang nagtatanong siya, may mga sumulpot pa sa likod niya. Tiningnan din ni Kyle ang hanay ng mga individual na lumabas isa-isa. Marami siyang nakitang pamilyar na mukha, sina Lara, Jane at Kelvin. Makalipas ang ilang segundo ay lumitaw din sina Nine at Carcel. Ang huling lumabas ay si Alec. Si Kyle ay nakatayo sa tapat ng lahat, kaya naman sa pagkakataong lumitaw ang lahat ay kay Kyle ang tingin nila. Ang unang nagsalita ay si Nine. Agad siyang sumugod kay Kyle na nagulat nang makitang maraming tao ang sumusulpot sa harapan niya. Niyakap ni Nine si Kyle at nagsimulang tumawa. Hahaha, nag-alala ako noong hindi kita nakita sa huling palapag pero parang may gagawin kang malaking bagay. Tumingin sa kanya si Kyle at nagkibit balikat. Nakita rin niya ang ilang individual na nakatayo sa kabilang bahagi ng butas na ginawa ng taong may sungay ngunit dahil abala ito sa pagliligtas ng sariling buhay kaya naman wala siyang nagawa. Naglakad na rin si Gian papunta kay Kyle at tinignan siya ng malikot na mata. So may plano ba na nagsasabi sa amin kung paano mo ito ginawa? Lahat ng nakakita sa individual na nakatayo sa puting hagdanan ay may ideya kung ano ang nangyari. Lahat sila ay curious kung paano nahanap ni Kyle ang puting hagdan. Habang ang lahat ay binubamba siya ng mga tanong. Itinuro ni Kyle ang kanyang daliri sa likod. Ayaw niya talagang sagutin ang napakaraming tanong. Napatingin silang lahat sa paraan kung saan itinuro niya ang kanyang daliri at nalaglag ang kanilang mga panga. Parehong napabuntong hininga sina Nine at Gian sa sobrang gulat. So, maraming kayamanan. Habang ang lahat ay tulala na nakatingin sa mga kayamanan, napansin ni Kyle ang dalawang individual na nakatingin sa ibang direksyon. Ang unang tao ay si Alec habang ang isa naman ay isang duwende na may mahabang itim na buhok at itim na mga mata. Hindi ganap na makita ni Kyle ang kanyang facial features dahil ang ibabang kalahati ng mukha ng duwende ay nakatago sa likod ng isang cloth mask. Napataas ang kilay ni Kyle nang makita ang seryoso nilang mukha at nagmamadaling sinundan ng tingin. Nakita niya ang isang espadang isang kamay na naglalabas ng maliwanag na gintong liwanag. Matanda na ang espada ngunit mayroon itong maringal na aura sa paligid nito. Gayun din, naiiba sa iba pang mga kayamanan, ang espada ay lumulutang halos sa tuktok ng gininto ang hagdanan. Habang nagtataka si Kyle sa espada ay napasigaw ng malakas si Nine. Holy shit! Ang mga kayamanang ito ay halos libu-libong beses na mas malaki kaysa sa nakita natin sa dulo ng 4th floor maze. Bago pa ang sino man ay makapagsalita pa, ang ilang demi-humans, elf at mga tao na nakatayo sa loob ng karamihan ay nagmamadaling lumapit sa gininto ang hagdanan. Halos naglalaway sila habang nakatingin sa libu-libong mga kayamanan na lumilipad sa itaas ng gininto ang hagdanan. Sa ilalim ng tingin ni Kyle, tinahak nila ang daan patungo sa hagdanan. Ngunit bago pa man sila makatapak sa hagdanan ay isang transparent na harang ang lumitaw sa kanilang harapan, na agad na nagpahinto sa kanilang landas. Nang makita ang harang, nagkatinginan sila at walang hinintay kahit isang segundo ay sinimula na nila itong salakayin. Bam! Bam! Bakit hindi natin ito masira? Fuck, ang hadlang ay masyadong malakas. Malakas silang nagmura dahil kahit na tuloy-tuloy na ang pag-atake sa barrier ay wala ni isang gasgas dito. Biglang isang malakas at matandang boses ang tumunog mula sa itaas ng hagdanan, na nagpatigil sa lahat ng nasa kanilang landas. Ang mga bata ngayon ay napakawalang tiyaga. Ang matanda na lumulutang patungo kay Kyle, sa wakas ay nagpakita sa harap ng lahat. Napatingin si Kyle sa matanda at kinusot ang mga mata. Ang matanda ay pandak na halos kalahati ng laki ng isang normal na lalaki. Isa pa, medyo matulis ang tenga niya. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa at napatitig sa matandang nakasuot ng puting damit na biglang sumulpot sa kanilang harapan. Bakit ang dami? Naguguluhang tanong ng matanda. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang napakaraming tao na pumasa sa pagsusulit sa Cation. Gayunpaman, itinapon niya ang pag-iisip sa likod ng kanyang isip at tumingin sa lahat ng may ngiti. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataong lumitaw sa ibabang palapag.
Kaya naman gusto niyang makita ang mga bagong talento ng outside world. Hello, mga bata. Ang pangalan ko ay Jordan at ako ang tagapag-alaga ng palapag na ito. Tuwang-tuwa akong makita kayong lahat. Sa ngayon hindi lang si Kyle, lahat ay kumukurap habang nakatingin sa matanda. Masyado siyang mabagal. Tumigil ang matanda sa kanyang pangungusap at muling tumingin sa lahat. Napakagandang makita ang napakaraming kabataan na nakatayo sa harapan ko pagkatapos ng mahabang panahon. Paano kung sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo? Bago pa makapagpatuloy ang matanda, isang duwende ang biglang naglakad at pinutol siya. Ano ang pagsubok? Kalmado ang boses ng duwende habang nakatitig sa matanda na walang ekspresyon ang mukha. Matapos makaranas ng pagsubok sa huling palapag ay natitiyak niyang kailangan nilang kumpletuhin ang isang pagsubok bago sila makakuha ng isang bagay mula sa libu-libong mga kayamanan na lumulutang sa itaas ng ginintoang hagdanan. Kaya naman ayaw na ng duwende na mag-aksaya pa ng oras. Napatingin si Kyle sa matipunong duwende na nagsalita at halos may ganang purihin siya dahil sa sobrang bagal ng boses ng matanda na halos gusto na niyang makatulog. Hindi lang sina Kyle, Jen at Nine ay tumingin din sa duwende ng may magalang na mga mata. Ito ay dahil sa sobrang takot nilang masaktan ang matanda. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang matanda? Sa kabilang banda, kumpiyansa ang duwende na ito kaya diretsyong pinutol niya ang matanda. Siya ay talagang walang takot. Napatingin ang matanda sa duwende na kakasalita lang bago iniwas ang tingin sa karamihan. Dahan-dahan siyang lumipad pabalik sa armor na nililinis niya kanina. Buntong hininga. Ang nakababatang henerasyon ay palaging masyadong naiinip. Napakahusay. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagsubok. Ang lahat ay nakinig ng mabuti dahil ito ay isang napakahalagang paksa. Napakasimple ng pagsubok. Aalisin ko ang harang sa paligid ng ginintoang hagdanan at kailangan mong umakyat pataas. Kung mas mataas ang umakyat patungo sa tuktok, mas mahalagang gantimpala ang makukuha nila. Gayon din, tanging ang mga makakarating sa tuktok ng hagdanan ang makaka-advance patungo sa susunod na palapag. Narinig ng lahat ang matanda at nakahinga ng maluwag dahil hindi tulad sa huling palapag, ang pagsubok na ibinigay ng matanda ay talagang simple. Sa gitna ng karamihan, isang demi-human ang nagtaas ng kanyang kamay at tumingin sa matandang lalaki na lumulutang pa rin patungo sa armor. Ano ang mangyayari sa mga hindi nakarating sa tuktok at hindi makaka-advance patungo sa susunod na palapag? Tumigil ang matanda at isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, hindi ako tulad ng tanga na si Cassian. Ang sahig na ito ay hindi ginawa para saktan ang sinuman. Ito ay karaniwang isang palapag kung saan kahit sino ay makakakuha ng kayamanan basta't sila ay tumuntong sa unang hagdan. Gayon din, upang masagot ang iyong tanong, ang mga hindi kwalipikadong umakyat sa susunod na palapag ay kailangang bumaba. Nang marinig ang sinabi ng matanda, napabuntong hininga si Kyle. Bumaba ka. May kaunting ideya siya kung ano ang gustong ipahiwatig ng matanda. Sa wakas ay lumitaw ang matanda sa harap ng baluti at sinimulan itong linisin muli. Tumingin siya sa lahat at muling nagsalita. Ipapababa ko sila. More specifically, ipapadala ko sila sa unang palapag. Natahimik ang lahat at binalot ng pin drop na katahimikan ang kapaligiran. Malinaw naman sila sa rules, basta maabot nila ang tuktok ng Golden Stairway ay uusad sila sa susunod na palapag na may reward, pero kung hindi ay itatapon na naman sila sa unang palapag. Siyempre, siguradong mahirap ang pag-akyat sa hagdanan, o kung hindi, bakit sila makakakuha ng reward dahil lang sa natapakan nila ang unang hagdan? Habang iniisip ng lahat kung gaano kahirap umakyat sa isang hagdanan, iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at kasabay ng isang maliit na kaluskos ay nawala ang transparent na harang sa paligid ng hagdanan. Sa pagkakataong ito ay malakas na ang boses ng matanda habang nag-uutos sa tono. Simulan mong umakyat. Napatingin si Kyle sa hagdan. Lumitaw din si Alex sa tabi niya. Nakangiti siyang tumingin kay Kyle. Kyle, paano ang pagtaya kung sino ang unang makakarating sa tuktok? Ha! Tumingin si Kyle kay Alex pero bago pa siya makasagot ay tumunog na si Nine. Siyempre, mananalo ako. Both of you just wait and see. Hahaha. Lumapit din si Carso sa kanila mula sa likuran at mahinang boses. Kung patuloy tayong tatayo at hindi magsisimulang umakyat, malamang nahuli na tayo. Sina Nine, Alex at Kyle ay sabay na napatingin kay Carso na nakaturo sa hagdanan. Napatingin sila sa hagdan, maliban sa kanila halos lahat ay nagsimulang umakyat.
Parehong halos nasa ikatlong hagdanan sina Gian at Kelvin. Nakita din sina Lara at Mia sa pangalawang hagdan. Ang ibang demi-humans na mga tao at duwende ay isang hakbang lang sa likod nila. Napatingin si Kyle sa hagdanan na may mga nanlilisik na mga mata bago napabulalas ng hindi makapaniwala. Bia. Nagmamadali niyang tinignan ang ulo niya na hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos magsalita ni Kyle ay napatingin din sina Nine, Carcel at Alec kung saan siya nakatitig ng nanlalaki ang mga mata. Nakita nila ang isang maliit na pulang ibon na umaakyat sa hagdanan sa tabi ni Gian. Matapos makita ang ibon, sila ay humagalpak sa tawa. Naawang tumingin si Nine kay Kyle habang pinupunasan ang hindi nakikitang luha sa kanyang mga mata. Hahaha, tila ipinagkanulukan ng iyong alaga ni Kyle para sa mga kayamanan. Tumingin si Kyle kay Bia at sumigaw sa loob ng ulo niya bago tumakbo papunta sa hagdanan. Bia, ano ba? Hindi ba dapat sabay tayong umakyat? Kailan ka pa nagsimulang umakyat sa hagdan? Sumunod din sa likuran niya sina Alec, Carcel at Nine at nagsimulang umakyat. Matapos marinig ang boses ni Kyle ay lumingon si Bia at kinusot ang kanyang mga mata ng inosente. Kailan ako pumayag na sumama sa'yo? Halos madapa si Kyle pero nanatili siyang kalmado dahil ayaw niyang magmura sa harap ng maraming tao. Habang umaakyat sa hagdan ang lahat, biglang napatingin ang matanda kay Alec at bumungad sa mukha nito ang pagtataka. Bumantong hininga siya. Bakit mayroon siyang nature essence sa loob ng kanyang katawan? May nangyari ba sa labas? Masyadong mahina ang boses niya kaya naman walang nakarinig sa mga sinabi niya. Habang umaakyat ang lahat sa hagdanan at madaling tumawid sa kalahating marka, biglang huminto ang isang demi-human sa kanyang landas. Sa pagtulo ng pawis sa kanyang noo, napaluhod siya. Napatingin si Kyle sa demi-human na may pagkalito. Anong nangyari? Siya, Nine, Alec at Carcel ay halos nasa starting stairs kaya naman kitang-kita nila ang sitwasyon ng lahat mula sa ibaba. Ang demi-human na tumigil ay may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Isa pa, parang hindi na niya kayang umakyat pa. Hindi nagtagal, sa ilalim ng kanilang mga tingin ay marami pang mga individual ang nagsimulang pawisan at lumuhod. Para silang nakararanas ng matinding pressure pero ang iba na umaakyat pa ay naguguluhan na tumingin sa kanila. Tumigil din sa paglalakad si Kelvin pagkatapos ng kalahating marka. Napatingin si Gian kay Kelvin na pawis na pawis. Anong nangyari? Si Kelvin na hingal ay tumingin kay Gian na ayos na ayos. Og! Hindi ko alam na may invisible pressure na dumidiin sa katawan ko. I think kung aakyat ako ng isa pang hagdan madudurog ang buto ko. Gustong tulungan ni Gian si Kelvin sa anumang paraan ngunit wala siyang magawa. In the end, pinatuloy siya ni Kelvin sa pag-akyat dahil ayaw niyang tumigil siya doon dahil lang sa kanya. Gayun din, ayon sa matanda. Kung mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas maraming mahalagang kayamanan ang kanilang makukuha. Paano siya magiging makasarili para pigilan si Gian dito? With a reluctant expression, iniwan ni Gian si Kelvin. Katulad ni Kelvin halos 60 tao ang mga individual na huminto sa pag-akyat pagkatapos nilang tumawid sa kalahating marka. Wala silang nagawa kundi titigan ang iba pang umaakyat. Pagkalampas ni Nine sa kalahating marka ay huminto din siya sa katapat na hagdanan ni Kelvin. Bumalik ang tingin ni Kyle kay Nine na mapait na ngumiti. Sa tingin ko hindi ko na matutuloy. Ito. Biglang nagsalita ng seryoso si Alec na nasa tabi ni Kyle. Sa tingin ko ang gininto ang hagdan ay sinusubok ang ating talento. Ano? Seryosong tumingin si Kyle kay Alec. Kung totoo hindi ba ibig sabihin ay naglabas lang siya ng sarili niya. Ang kanyang talento ay naitala bilang B rango sa loob ng academy at ngayon ay umakyat siya ng mas mataas kaysa siyam na ang talento ay plus S rango. Gayunpaman, pagkatapos ng isang segundo ay tumahimik si Kyle. Hindi ngayon ang oras para mag-isip ng mga walang kwentang bagay dahil kailangan niyang umakyat ng mas mataas hanggat maaari para makuha ang elixir of life. Isa pa, kung tama talaga ang hula ni Alec, alam niyang hindi niya maaabot ang tuktok. Sa seryosong ekspresyon, umiwas ng tingin si Kyle kay Alec at nagsimulang umakyat muli. Tumingin si Alec kay Kyle pabalik. Ngayon siya ay 100% sigurado na ang talento ni Kyle ay hindi B rank. Kakaiba ang pag-uugali ng sistema sa tuwing sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagtatasa kay Kyle. Kaya naman curious si Alec sa talent niya. Pagkatapos magsalita ni Alec, naging mabigat ang kapaligiran sa paligid ng Golden Stairway. Mahina ang boses niya pero dahil walang nagsasalita kaya narinig ng lahat ang kanyang sinabi.
Ngayon alam na nilang lahat kung ano ang sinusubok ng hagdanan. Iyon ay ang kanilang talento. Kasabay nito, matapos maitawid ang 80% marka, tumigil din si Lara sa kanyang landas. Siya ay humihingal ng husto at sinusubukan ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang balanse. Binalik ni Mia ang tingin kay Lara, at pagkaraan ng dalawa pang hagdan, tumigil din siya sa pagsulong. Alam nilang dalawa na naabot nila ang kanilang mga limitasyon. Maya-maya, dumaan sa tabi nila sina Carcel, Alec at Kyle. Matapos silang sulyapan ay nagpatuloy sila sa pag-akyat. Parehong umakyat sina Alec at Carcel habang huminto si Kyle sa katapat na hagdanan ni Lara. Parehong lumingon sa likod sina Carcel at Alec. Nagulat si Carcel habang nakataas ang kilay ni Alec. Ngayon ay nagkaroon ng ideya si Alec tungkol sa talento ni Kyle. Kung nakatayo siya sa kaparehong hagdanan ni Lara, ibig sabihin ay siguradong SS prank ang talent niya. Napatingin din si Lara kay Kyle nang nanlalaki ang mata. Hindi ba mas mababa ang talento niya kaysa sa kanya? Paano siya umakyat ng napakalayo? She had so many questions going inside her mind but didn't say anything and just gazed at Kyle with a neutral expression. Sa kabilang banda, gusto ni Kyle na ituloy ang pag-akyat ngunit masyadong malaki ang pressure na bumababa sa kanyang balikat. Alam niyang madudurog siya kung maglalakas loob siyang humakbang pasulong. Mapait na tumawa si Kyle at tumingin sa iilang individual na umaakyat pa. May kabuuang 7 individual na umaakyat pa rin. Carcel, Alec, Jen, Bia, 2 duwende at 1 demi-humans. Ang duwende na nakamaskara ay kasama rin sa 2 duwende na umaakyat pa rin. Pagkaraan ng 1 minuto, sa 7 individual na umaakyat pa rin, huminto si Carcel at ang demi-human na ilang hagdan sa itaas niya nang maabot nila ang 70% marka ng hagdanan. Ilang segundo lang, tumigil din ang isa sa 2 duwende matapos maabot ang 93% mark. Ngayon ang duwende na nakamaskara, sina Alec, Jen at Bia na lang ang nagpupumilit na maabot ang tuktok. Habang umaakyat sila ay pinagtitinginan sila ng mga taong hindi na nakaka-advance pa. Makalipas ang 1 minuto, sa wakas ay may nakarating sa tuktok ng hagdan. Ang unang nakarating sa tuktok ay walang iba kundi si Bia. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.